Hindi kontento si Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Tila minorya lang daw kasi ang pinupuntirya ng investigasyon. Balitang hatid ni Jam Sisante. Bukod sa report ng COA, lumutang din sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay umano sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla ng kanilang PDAF sa tatlong NGO na konektado raw kay Janet Lim Napoles. Kahit na una nang itinanggi ng tatlo ang alegasyon, may hinaing ngayon si Senador Jinggoy Estrada. Bakit pinupuntriya lang daw ng komite sila ni Enrile na pawang taga-minorya at ang 8 NGO na inuugnay kay Napoles? Dapat daw isama rin sa investigasyon ng iba pang mga sangkot na senador, gayon din ng mahigit 70 pang NGO. Minsan na rin niyang hinirit ni Revilla, sabay sabing posibleng may kinalaman ito sa paglutang ng pangalan niya bilang 2016 presidential bet ng lakas. Hindi lang naman kasi ang tatlo ang nagbahagi umano ng kanilang PDAF sa mga questionableng NGO. Batay sa pagsusuri ng GMA News Research sa magkakahiwalay na audit reports ng COA mula 2007 hanggang 2009, nagbahagi rin umano ng kanilang PDAF sila Senador Gringo Honasan, Loren Legarda, Ralph Recto, Lito Lapid, Bongbong Marcos, Miram Defensor Santiago at dating Senador Edgardo Angara. Dati na itong tinanggi ng ilan sa mga nabanggit na senador, habang ang iba wala pang reaksyon. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chair TG Ginggona, wala raw silang kinikilingan sa investigasyon. Who can say for sure, for certain, na ito kasama ni Napoles, ito hindi? Walang may alam niyan kundi si Napoles o si Benloy. So that's why we will stick to those identified in the special COA report. After the next few hearings muna, until we see the whole story, and then we will make the necessary call. Si Manila Mayor Joseph Estrada, tiwalang malalampasan ng anak ang kinasasangkutang issue. Kaugnay naman sa mga dati niyang sekretarya sa Malacanang na sina Cheryl Jimenea at Ruby Tuazon na may koneksyon din daw kay Napoles, nilinaw niyang wala na sila sa Malacanang bago pa man siya mapatalsik bilang Pangulo. Kung alis man kung sino man ang mga sekretarya ko, may taon ako, o driver, siyempre mamamasukan sa ibang trabaho. Hindi ko nasagot yun kung saan sila pumasok. Hindi rin daw niya personal na kilala si Napoles kahit na minsan nang nakasalamuha. Ang Zina Clover Estate Corporation o ZIREC na isa sa mga naloko umano ng peke umanong NGO ni Napoles, dismayado sa pagpunteriya raw sa kanila at balitang pagbuwag sa GOCC. Paano na raw ang kanilang mga empleyado na mahigit 1 buwan nang hindi sumisweldo? Bakit wawalain nila yung ZIREC? Kasi nandito pa yung income, hindi naman kami losing sa income namin. Pag talagang wawalain nila ang ZIREC, papaano na ang nabuhay ng mga tao? Kabilang ang ZIREC at National Agribusiness Corporation o NABCOR sa mga ahensyang nag-isa sa Senado kahapon, pero giniit na naloko lang sila. Pero sabi ng kampo ng pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurloy, 2 raw sa nagsalita sa Senado ang tumanggap pa ng komisyon mula kay Napoles, bagamat ayaw silang pangalanan. Yung mga empleyado ni Ginang Napoles na whistleblowers ngayon ay sila ang mga naghanda ng pera, sila ang nag-abot o alam nila dahil may cash voucher na napirmahan eh. Jam Sisante, GMA News.